Ay, ang init naman. Sana makahanap na ako ng mapapasukan. Sana po may tumanggap naman sa akin para naman matustusan ko ang mga pangangailangan ni Lola at ni Lilia. Si Gloria ay makikitang naglalakad sa isang siksikang eskinita ng kanilang barangay habang bitbit ang kanyang lumang sling bag na walang ibang laman kundi ang kanyang resume. Dahil sa hirap ng buhay, hindi niya na magawang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral, kaya ngayon naghahanap na lang siya ng trabaho para masuportahan ang pamilya. Nagsakripisyo na lang siya para sa kanyang Lola Mirna na hindi na kinakayang maglako ng kakanin at ang bunsong kapatid na si Lilia na nag-aaral pa sa kolehiyo. Sa ilang araw na paghahanap ng trabaho, bigo si Gloria na makapasok sa mga kumpanya dahil halos puno na. Ngunit sa tulong ng kanilang kapitbahay na si Chang Chari, nakakuha siya ng trabaho bilang kasambahay sa isang mayamang pamilya na nakatira sa isang subdivision. Sa pagtungtong ni Gloria sa kanilang marangyang bahay, ramdam niya ang kaginhawahan sa buhay ng mga nakatira doon. Subalit wala siyang ideya na sa pagpasok niya sa lugar na yun, magsisimula ang kanyang kalbaryo. Gloria, ang gusto ko rito malinis ang bawat sulok ng bahay ha, bago ako magising sa umaga. Ayoko ng alikabok at lalong ayoko ng mga kasambahay na makupad kumilos. Huwag mo rin kakalimutan ng mga bata. Sila ang prioridad mo rito. Lalo na ang maliit na bunso namin na kailangang bantayan bawat minuto. Opo, Ma'am Evelyn at Sir Lance. Gagawin ko po ang lahat na makakaya ko para maging maayos ang pagsisilbi ko rito sa inyo. Mabuti naman kung ganon, Gloria. At isa pa, umaasa kaming hindi ka katulad ng mga dati naming kasambahay na malilikot ang kamay. Makakaasa po kayo na magiging tapat ako sa tungkulin ko, ma'am. Malaking tulong po ito para sa lola at kapatid ko, kaya hindi ko po sasayangin ang tiwala nyo. Please lang, Gloria. Maging mabuting kasambahay ka sa amin at ako ang bahala sa mga bonus mo. Nung mga unang linggo, tila maayos ang lahat para kay Gloria. Ang kanyang mga trabaho ay limitado lamang sa paglilinis ng mga kwarto at paghahanda ng pagkain. Mga gawaing sanay na siyang gawin sa kanilang sariling bahay. Subalit habang lumilipas sa mga araw, unti-unti nang lumalabas ang tunay na kulay ng mga anak ng mag-asawa na sina Elaine at Troy. Ang mga batang ito na lumaking nakukuha ang lahat ng gusto, walang respeto sa mga taong nasa paligid nila, lalo na sa mga kasambahay na itinuturing nilang mas mababang uri. Si Elaine, na nasa murang edad pa lamang, ginawa ng personal na utusan si Gloria sa kahit na pinakamaliliit na bagay na kaya naman itong gawin. Habang si Troy naman, naging pasaway at madalas na sumusuway sa mga utos ni Gloria, lalo na pagdating sa paglabas ng bahay tuwing gabi. Hoy, Gloria! Kanina pa ako sumisigaw dito ah! Bakit hindi mo dinala ang tanghalian ko sa kwarto ko? Pasensya na, Elaine. May tinatapos lang ako sa kusina. Pero heto na, dala ko na ang pagkain mo. Next time ako ang unahin mo kaysa yung ibang bagay dito ah! Hindi ka binabayaran dito para magdahilan. Hoy Gloria, huwag mo sasabihin kay na ma'am na lumabas ako kagabi ah. Kung ayaw mo mawalan ng trabaho, di ko mo yung bibig mo. Pero Troy, delikado ang ginagawa mo. Responsibilidad ko na ipaalam sa mga magulang mo ang ginagawa mo para sa kaligtasan mo. Wala kang pakialam. Isa ka lang namang katulong eh. Tinitiis ni Gloria ang lahat ng masasakit na salita at ang matitigas na ulong mga batang ito. Sa tuwing nararamdaman niya ang pagod at ang pagnanais na sumuko, iniisip na lamang niya ang kanyang pamilya. Sa bawat sahod na kanyang natatanggap, agad niyang ipinapadala ang malaking bahagi nito para sa matrikula ni Lilia at para sa mga maintenance na gamot ni Lola Mirna. Ito ang nagsisilbing gasolina niya para magpatuloy sa kabila ng unti-unting pagbigat ng kanyang mga gawain. Ang dating paglilinis at pagluluto lamang, ngayon naging paglalaban na rin ng lahat ng damit sa pamilya.
pag-aalaga sa bunsong anak hanggang madaling araw at pagsisilbi sa bawat luho ni na Elaine at Troy na tila walang katapusan ang mga utos. Apo, kumusta ka na riyan? Balita ko napakaabala mo raw ah. Huwag mo sanang pabayaan ang sarili mong kalusugan ha? Mabuti naman po ako rito, La. Medyo pagod lang po dahil marami talagang kailangang ayusin sa mansyon. Pero kaya ko naman po. Ate, maraming salamat sa pinadala mong pera ha. Nakabayad na ako sa exam namin. Hayaan mo ate, pag nakatapos ako naman na magtatrabaho para sa inyo. Mag-aral ka lang ng mabuti, Lilia. Iyon lang ang tanging hiling ko. Huwag mo kaming intindihin ni Lola. Ang mahalaga, makatapos ka. Pag-iingat ka lagi, Apo. Ramdam ko sa boses mo ang pagod. Kung hindi mo na kaya, bumalik ka na lang dito sa amin. Sa likod ng bawat ngiti at pangako, unti-unti nang nararamdaman ni Gloria ang panghihina ng kanyang katawan. Ang sapat na tulog ay naging isang luho na lamang para sa kanya. Madalas siyang magising ng 4:00 ng umaga para maghanda ng almusal at matatapos ang kanyang mga gawaing bahay ng lampas hating gabi na dahil kailangan pa niyang hintayin ang pag-uwi ng mag-asawa galing sa trabaho. Si Madam Evelyn naman, lalong naging mapagpuna at bawat mantsa sa sahig o bawat maliit na gusot sa damit, nagiging dahilan para sigawan si Gloria sa harap ng maraming tao. Sa kabila nito, nananatiling mabuting kasambahay si Gloria. Laging nakayuko at tinatanggap ang bawat insulto dahil sa takot na mawala ng mapagkakakitaan para sa kanyang mga mahal sa buhay. Gloria, tingnan mo nga mga kurtina. Bakit ang dudumi ng mga ito? Ganito ka ba pinalaki ng mga magulang mo? Ang maging madungis? Pasensya na po, madam. Lalaban ko na lang po ulit. Marami lang po kasing ginawa kanina kaya baka nakaligtaan ko. Ang dami mong rason. Kung hindi mo kayang gawin ang trabaho mo ng maayos, sabihin mo lang dahil marami ako mahanap na papalit sa'yo. At huwag mong kalilimutan na linisin ang sapatos ko, Gloria, ha? Opo, Sir Lance. Gagawin ko po pagkatapos ko rito sa mga hugasin sa kusina. Ang bawat araw ay naging paulit-ulit na rutinang paghihirap para kay Gloria. Ang mansyong inaakala niyang magbibigay sa kanya ng magandang buhay, unti-unti nang nagiging isang bilangguan kung saan ang kanyang karapatan bilang tao dahan-dahan nang kinakalimutan. Sa bawat oras na lumilipas, ang pagsubok na dala ng mga spoiled na anak at abusadong amo lalong nagiging mabigat. Lumipas sa mga buwan at ang mansyon ng mga Hernandez, tuluyan ang naging isang madilim na bilangguan para kay Gloria. Ang bawat sulok ng bahay, tila humihigop sa kanyang lakas habang ang mga utos ng kanyang amo nagiging mas malupit at walang konsiderasyon. Dumating ang araw na pinakahihintay ni Gloria, ang kanyang day off. Dahil balak niyang iuwi ang kanyang ipon para sa matrikula ni Lilia at pambili ng mga bitamina ni Lola Mirna. At habang nag-aayos siya ng kanyang maliit na bag, biglang pumasok si Madam Evelyn sa kanyang silid na may suot na mamahaling damit at tila nagmamadali. Walang pasubaling hinarangan ng ginang ang pinto at sinabing hindi muna makakaalis ang kasambahay dahil sa isang biglaang dinner party na kailangan nilang daluhang mag-asawa. Gloria, hihingi sana ako ng pabor sa'yo na wag munang mag-day off ngayon. Kailangan kita para bantayan si baby. Pero madam, usapan po natin ngayong araw ako uuwi sa amin. Kailangan ko rin po makita ang pamilya ko. Alam ko naman yon. Pero emergency to, Gloria. May dinner kami sa company at walang maiiwan sa bunso namin. Huwag ka mag-alala. Bibigyan naman kita ng bonus. Ma'am, wala naman pong problema sa akin. Pero ilang linggo na rin po kasi akong hindi nakakauwi. At nangihina na po ang pakiramdam ko. Huwag ka na mag-inarte, Gloria. Isang gabi lang ito at pwede ka namang umalis sa susunod na araw. Magluto ka na ng hapunan ng mga bata bago kami umalis. Gloria,
May karapatan kami manghingi ng oras mo dahil binabayaran ka naman namin ng malaki ah. Wala nang nagawa si Gloria kundi ang magpakawala ng isang malalim na buntong hininga at hinubad ang kanyang jacket. Ang pangarap niyang makayakap ang kanyang lola at kapatid, muling naudlot dahil sa luho ng kanyang mga amo. Sa kabila ng pagod at puyat, nagpatuloy siya sa pagtatrabaho na parang isang makina na walang karapatang mapagod. Isang gabi, habang naghahain siya ng hapunan para kay Sir Lance, hindi niya sinasadyang mayanig ang lamesa dahil sa panginginig ng kanyang mga kamay. Dahil doon, natalsika ng mamahaling polo ng kanyang amo. At sa sobrang galit nito, biglang kinuha ni Sir Lance ang mangkok ng mainit na sabaw at isinaboy sa braso ni Gloria. Ang balat ng dalagay agad na namula at napaso, subalit sa halip na humingi ng tawad, lalo pa itong nagsalita ng masama. Tanga ka ba? Tignan mo itong ginawa mo sa damit ko. Alam mo ba kung magkano ang halaga nito kumpara sa sahod mo? Patawad po, sir. Hindi ko po sinasadya. Medyo nanginginig lang po ang mga kamay ko sa pagod. Pagod? Yan na naman ang rason mo. Binabayaran kita para maging maayos ang kilos mo rito, hindi para magkalat. Opo, sir. Lilinisin ko na po agad. Pasensya na po talaga. Balas ka nga sa harap ko. Umayos ka ha. Sa susunod na mangyari ito, ibabawas ko sa sahod mo ang pagpapadry clean ng mga damit ko. Tiniis ni Gloria ang hapdi ng kanyang paso habang mabilis na nililinis ang natapong sabaw. Hindi niya magawang lumaban o magsumbong dahil alam niyang kapag nawalan siya ng trabaho, hihinto sa pag-aaral si Lilia. Minsan kapag pinapayagan siyang bumisita sa kanila ng panandalian, nagsusuot siya ng mahabang manggas para itago ang mga pasa at sugat na natatamo niya sa mansyon. Nagsisinungaling siya kay Lola Mirna na nakuha niya ang mga yun dahil sa pagmamadali o pagkatisod para hindi na mag-alala ang matanda. Ngunit ang katotohanan, unti-unti nang bumibigay ang kanyang katawan. Isang gabi habang naglalabas siya ng tumpok-tumpok na damit sa likod ng bahay, nakaramdam siya ng matinding pagkahilo. Ang kanyang paningin, nagdilim at ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok hanggang sa tuluyan siyang bumagsak sa malamig na semento nang walang sino mang nakakakita. Kinabukasan ng magising ang mag-asawang Hernandez, nagtaka sila kung bakit wala pang almusal sa mesa. Hinanap ni Madam Evelyn si Gloria sa kusina hanggang sa makita niya ang katawan ng dalagang nakahandusay sa labahan. Paglapit niya, doon niya natuklasan na wala na itong hininga at naninigas na ang katawan. Agad niyang tinawag ang asawang si Lance na noon ay nagbibihis na para sa pagpasok sa opisina. Pareho silang binalot ng matinding takot nang mapagtanto na pumanaw ang kanilang kasambahay sa loob mismo ng kanilang pamamahay. Alam nilang kapag nalaman ng otoridad ang naging lagay nito at ang pagtrato nila ay tiyak na hahantong sila sa kulungan at masisira ang kanilang reputasyon. Evelyn, hindi tayo pwedeng tumawag na ambulansya o pulis. Tignan mo ang braso niya oh, may bakas pa ng paso. Ilang beses ko na rin siyang napagbuhatan ng kamay. Diyos ko, anong gagawin natin, Lance? Kapag nakita ito ng pamilya niya, siguradong idedemanda tayo ng mga yon. Kaya nga hindi pwede may makaalam. Kailangan natin palabasin na lumayas siya at nagnakaw. Kaya siya nawala sa bahay na to. Pero anong gagawin natin sa bangkay niya? Hindi natin pwedeng itapon lang ito sa kung saan. Baka makita pa ng mga dumadaan. Doon sa malawak nating bakuran sa likod. May ginagawa pang landscaping doon. Doon natin siya itatago para walang makakita. Dahil sa takot na mabulgar ang kanilang pagiging abusado, nagkasundo ang mag-asawa sa isang karumal-dumal na plano. Hinantay nilang lumalim ang gabi at siniguro nilang tulog na ang kanilang mga anak bago nila binuhat ang wala ng buhay na katawan ni Gloria.
Sa gitna ng dilim at sa ilalim ng mga bagong tanim na halaman sa kanilang malawak na bakuran, humukay sila ng isang mababaw na libingan. Doon nila inilagak si Gloria, ang taong buong tapat na nagsilbi sa kanila hanggang sa huling hininga. Tinabunan nila ang hukay ng lupa at muling inayos sa mga dekorasyon para walang maghinala. Sa isang iglap, tila bula na naglaho ang presensya ng mabuting kasambahay sa mansyong yun, habang ang mag-asawa pilit na nagbubura ng anumang ebidensya. Sigurado ka ba na walang makakahalata rito? Paano kung hanapin siya ng lola niya o ng kapatid niya rito sa gate? Paano rin kung mapadaan si Chari? Sasabihin natin na matapos niya mag-day off, hindi na siya bumalik. Ako na ang bahala magmanipula ng mga CCTV. May koneksyon naman tayo eh. Dapat nating itapon ang mga gamit niya, pati ang mga dokumento niya rito sa bahay para walang maiwang bakas. Huwag kang mag-alala, bukas na bukas din. Lilinisin ko ang record niya. Wala nang Gloria na nagtrabaho rito. Sana matahimik na tayo. Hindi ko akalain na aabot sa ganitong lahat dahil lang sa isang katulong. Habang ang mag-asawa'y nag-uusap sa loob ng kanilang kwarto, tila nanahimik ang buong kapaligiran ng mansyon. Subalit sa ilalim ng lupa kung saan inilibing ang biktima, may namumuong isang puot na hindi kayang burahin ng anumang pagsisinungaling. Hindi alam ni na Evelyn at Lance na ang bawat butil ng lupa na itinabo nila kay Gloria magsisilbing binhi ng isang sumpa na sisira sa kanilang pamilya. Lumipas sa mga araw matapos ang madilim na gabing yun, ang mansyon ng mga Hernandez ay binalot ng matinding katahimikan. Sa loob ng bahay, ramdam ang malaking puwang na iniwan ni Gloria. Ang mga gawaing bahay ay nagsimulang matambak at ang mga anak ni na Evelyn at Lance nagsimulang maghanap sa kasambahay na dati bawat sandali nilang inuutusan. Nagtaka sina Elaine at Troy dahil walang naghahanda ng kanilang mga kailangan at walang sumasalo sa kanilang mga gawain. Sa bawat tanong ng mga bata, iisang sagot lamang ang inihanda ng mag-asawa upang pagtakpa ng karumal-dumal na lihim na nakabaon na sa kanilang bakuran. Isang gabi, habang nasa hapunan, hindi na nakatiis si Elaine at hinarap ang kanyang mga magulang tungkol sa nawawalang katulong. Mami, nasa na ba si Gloria? Ang dumi na ng kwarto ko at wala rin naglalaban ng mga damit ko. Umalis na siya, Elaine. Nung huling day off niya, hindi na siya bumalik at nalaman naming may kinuha siyang ilang mahalagang gamit dito sa bahay. Sinasabi ko na nga ba di mapagkakatiwalaan ng babaeng yun. Huwag niyo na siyang hanapin. Maghanap na lang kami ng bagong papalit sa kanya na mas masunurin at hindi magnanakaw. Sayang naman, akala ko magtatagal siya dito. Nakakainis lang dahil kailangan ko pa mag-ayos ng sarili kong gamit ngayon. Habang pilit na ibinabaon ng mga Hernandez ang alaala ni Gloria, sa kabilang panig ng bayan, unti-unti nang binabalot ng kaba sina Lola Mirna at Lilia. 3 araw nang nakalilipas mula ng huling magparamdam ang dalaga. Kadalasan bawat gabi, tumatawag ito upang kumustahin ang lola niya at itanong kung nainom na ba ang mga gamot. Ang katahimikan ni Gloria, tila isang mabigat na ulap na nakadagan sa dibdib ni Lola Mirna. Dahil hindi na makatiis sa pag-aalala, tinawagan nila ang kakilala na si Chang Chari, ang taong nag-refer kay Gloria sa mga Hernandez, upang humingi ng tulong at magtanong kung may balita ba ito tungkol sa kanyang apo. Chari, baka naman alam mo kung bakit hindi sumasagot si Gloria sa mga tawag namin. 3 araw na kaming naghihintay ng balita sa kanya. Nag-aalala rin po kami, Chang. Kahit kailan hindi po nakakalimot si ate na mag-message man lang kung busy ba siya o kung may pinapagawa sa kanya. Yun nga rin ang ipinagtataka ko, Mirna. Ilang linggo na rin kaming hindi nagkakausap ni Gloria. Akala ko'y ayos lang ang lahat dun sa mansyon.
Pakiusap, Chari. Puntahan mo naman ang apo ko. Itanong mo kung nandun pa siya o kung may nangyari ba sa kanya. Ay, sige Mirna, wag na kayong mag-alala ng ganyan ha. Pupuntahan ko sila bukas na bukas din para malaman natin ang totoong lagay niya. Kinabukasan, nagtungo si Chang Chari sa mansyon ng mga Hernandez. Pagdating niya sa malaking gate, sinalubong siya ng isang security guard bago siya pinayagang makapasok upang makausap ang mag-asawa. Nadatnan niya sina Evelyn at Lance na tila abala sa pag-aayos ng ilang dokumento sa sala. Sa simula, naging magaang ang usapan at nangamusta si Chari kung maayos ba ang pagtatrabaho ni Gloria at kung nagiging kapaki-pakinabang ba ito sa loob ng bahay. Ngunit ang mga sumunod na salita mula sa mag-asawa, tila isang malamig na tubig na nagpasinghap kay Chari dahil sa gulat at hindi maipaliwanag na pagdududa. Nako, Chari, mabutit na padalaw ka. Sasabihin ko na sana sa'yo na wala na rito si Gloria. Umalis na siya nung nakaraang linggo pa. Nagulat nga rin kami. Nag-day off tapos hindi na bumalik. Pag-check namin sa gamit niya, wala na rin doon ang mga damit niya. Ay, ganun po ba? Bakit hindi man lang siya nagpaalam sa amin? At bakit hindi siya umuwi kina Nanay Mirna? Yun ang hindi namin alam. Baka nahihiya siya dahil may nakita kaming nawawalang pera sa drawer ko bago siya tuluyang lumayas. Kaya wag mo na siya hanapin dito. Baka kung saan na nagpunta ang babaeng yun para takasan ang ginawa niya rito. Maraming idinagdag na palusot ang mag-asawa upang malihis ang atensyon ni Chari. Bagamat may bahid na pagdududa sa kanyang isipan dahil kilala niya si Gloria bilang isang tapat na tao, napilitan na ring maniwala si Chari dahil sa determinasyon ng mga Hernandez sa kanilang kwento. Mabigat ang kanyang mga hakbang habang pabalik sa bahay upang tawagan sina Lola Mirna. Pagtawag niya, sinalubong siya ng maglola na puno ng pag-asa ang mga boses. Subalit nang sambitin muli ni Chari ang mga narinig niyang balita, gumuho ang mundo ni na Lola Mirna at Lilia sa gitna ng matinding kalituhan at kaba. Mirna, pasensya na. Sabi ng mga amo niya'y lumayas na raw si Gloria nung linggo pa at nagnakaw pa raw ng pera bago umalis. Hindi magagawa ng apo ko ang bagay na yon. Masunurin at tapat si Gloria, alam niyo yan. Nagsisinungaling sila, Chang. Hindi basta-basta lalaya si ate nang hindi man lang nagpapaliwanag sa amin. Alam niyang kami ang dahilan kung bakit siya nagtatrabaho. Yun din ang sabi ko, Lilia. Pero wala na raw doon ang mga gamit niya at wala na siyang bakas sa mansyong yun. Hindi ako naniniwala. May masamang nangyari kay ate sa loob ng bahay na yun. At nararamdaman ko yun dito sa puso ko. Sa kabila ng kwento ni Chari, nanatiling matigas ang paninindigan ni Lilia. Kilala niya ang kanyang kapatid higit sa sinumang tao. Alam niyang hinding-hindi tatalikuran ni Gloria ang trabaho, lalo na't ito ang tanging inaasahan nila para sa kanilang mga gastusin. Ang kutob ni Lilia ay unti-unting naging isang matinding hinala na may itinatagong lihim ang pamilya Hernandez. Habang nakikita niyang nangihina ang kanyang lola dahil sa balita, nabuo sa isipan ni Lilia na hindi siya pwedeng maupo na lamang at maghintay. Kailangan niyang pasukin ang kuta ng mga kaaway upang hanapin ang katotohanan na pilit ibinabaon sa limot. Lola, wag na po kayong umiyak. Hahanapin ko po si ate. Hindi ako papayag na mawala siya ng ganun na lang. Mag-iingat ka, Apo. Alam kong mapanganib ang mga taong pinasukan ng ate mo. Baka kung ano rin ang gawin nila sa'yo. Gagawa po ako ng paraan para makapasok sa mansyong yon. Alam kong may naiwan siyang bakas doon na magpapatunay na hindi siya lumayas ng kusa. Sana'y buhay pa ang ate mo. Yun lang ang tanging dalangin ko sa araw-araw. Kung ano man ang ginawa nila sa kanya, pananagutin ko sila. Hindi ko sila patatahimikin hanggat hindi lumalabas ang katotohanan. Nagsimulang magplano si Lilia.
Ang kanyang matalas na isipan na dating nakatuon lamang sa pag-aaral, ngayon ay gagamitin niya sa isang mapanganib na misyon. Alam niyang kailangan niyang maging maingat dahil makapangyarihan ang pamilya Hernandez. Subalit ang pagmamahal niya sa kanyang ate ay mas malakas kaysa sa anumang takot. Sa kabila ng panganib na naghihintay, nagawa ni Liliang pumasok sa loob ng mansyon ng mga Hernandez. Sa tulong ni Chang Chari na nakiusap kina Madam Evelyn dahil alam niyang kailangan ito ng bagong katulong, ipinakilala niya si Lilia sa ilalim ng alias na Aryan. Nagsuot siya ng salamin at iniba ang ayos ng buhok upang hindi makilala ng mga amo na dati naririnig lang sa mga kwento ni Gloria. Noong unang linggo, binalot siya ng mapagpanggap na kabaitan ng mag-asawa. Si Madam Evelyn ay malambing magsalita at si Sir Lance tila isang kagalang-galang na padre de pamilya. Subalit habang lumilipas ang mga araw, ang maskara ng pamilya ay unti-unting natanggal sa paningin ni Lilia habang nakikita niya ang tunay na ugali ng mga anak nito at ang pasigaw na utos ng mag-asawa kapag wala ng ibang nakatingin. Aryan, siguraduhin mong itong mga bagong luto mo hindi maalat ha? Hindi gaya ng dati naming katulong na walang alam gawin kundi magkamali. Pakiplansya na maayos sa mga damit ko. Huwag mo susunugin. Opo, Madam, Sir, pasensya na po. Gagawin ko pong lahat ng utos nyo para hindi po kayo madismaya sa akin. Mabuti naman. Huwag mo rin kaming tatalikuran o pagnanakawan dahil hindi mo alam kung anong kaya naming gawin sa mga taong traidor. Hindi naging madali para kay Lilia ang bawat oras sa loob ng mansyon. Sa tuwing nakikita niya ang mga bata na sina Elaine at Troy na nagtatapon ng pagkain o sumisigaw dahil sa maliliit na bagay, naisip niya ang hirap na dinanas ng kanyang ate Gloria. Subalit pinigilan niya ang kanyang galit dahil may mas mahalaga siyang misyon. Hindi siya naroon para maging alipin, kundi para hanapin ang anumang ebidensya na magtuturo sa kinaroroonan ng kanyang kapatid. Isang gabi, nagkaroon siya ng pagkakataon ng umalis ang buong pamilya para sa isang engranding party sa hotel. Gamit ang kanyang talino sa teknolohiya, dahan-dahan niyang nilapitan ang security system ng bahay at pansamantalang pinatay ang mga CCTV cameras upang malaya siyang makagalaw sa loob ng mga silid na bawal pasukin. Nagtungo naman si Lilia sa pinakaibaba ng mansyon. Sa isang madilim at maalikabok na bodega na madalas na nakalak, gamit ang isang duplicate key na lihim niyang nakuha, pumasok siya sa loob. Habang kinakalkal ang mga lumang gamit at mga itinambak na karton, isang bagay ang nakapukaw sa kanyang atensyon sa isang sulok. Isang kulay asul na damit na may mga mantsa ng natuyong dugo ang nakatago sa ilalim ng isang basahan. Diyos ko, ate, sinasabi ko na nga ba, nagsisinungaling sila. Hindi ka lumayas. Nandito ka lang. Nararamdaman ko ang presensya mo sa bawat sulok. Bitbit ang matinding puot at panginginig. Lumabas si Lilia sa likod ng mansyon patungo sa malawak na bakuran. Napansin niya ang isang bahagi ng lupa malapit sa mga bagong tanim na ornamental plants na tila hindi pantay ang pagkakalapat ng lupa kumpara sa ibang bahagi. Sa ilalim ng liwanag ng buwan at gamit ang isang maliit na pala, sinimulan niyang hukayin ang bahaging yon ng mabilis at tahimik. Habang lumalalim ang hukay, isang masangsang na amoy ang unti-unting bumulaga sa kanya. Hindi nagtagal, bumungad sa kanyang isang nakabalot na tela at nang buksan niya ito ng bahagya, nanlaki ang kanyang mga mata sa hilakbot. Isang agnas na bangkay na suot ang parehong uniforme ni Gloria ang nakabaon doon. Tila itinapo na parang hayop. Halos sumabog ang dibdib ni Lilia sa iyak,
Ngunit pinilit niyang manatiling tahimik upang hindi mahuli. Agad niyang tinabunan muli ang hukay at inayo sa mga halaman upang walang maghinala sa ginawa niyang pagdiskubre. Sa mga sumunod na araw, nanatili si Lilia sa loob ng mansyon. Habang wala silang kaalam-alam na ang kanilang pinagkakatiwalaang katulong, may hawak na lihim na wawasak sa kanila. Palihim din na kinuha ni Lilia ang isang maliit na family picture ng mga Hernandez at agad niya itong ipinadala sa kanilang probinsya sa tulong ni Chang Chari, direkta sa kamay ni Lola Mirna na noon ay naghihintay na ng hudyat para simula ng huling hakbang ng kanilang katarungan. Lola, nakuha ko na po ang kailangan natin. Natagpuan ko na po si Ate Gloria. Pinatay nila siya at ibinaon sa likod ng bahay nila. Ang mga walang hiya. Hindi nila alam kung anong apoy ang sinindihan nila sa pamilya natin. Ipadala niyo na po ang lahat ng puot niyo sa kanila gamit ang larawan na yan. Gusto ko po silang makitang nagdurusa bago ko sila isuko sa alagad ng batas. Huwag ka mag-alala, Apo. Ang barang na ito ay hindi titigil hanggat hindi sila lumuluhod sa harap ng bangkay ng ate mo. Hihintayin ko po ang resulta dito sa loob. Gusto kong ako ang unang makakita sa pagbagsak ng pamilya Hernandez. Isang linggo lamang ang lumipas, ang mansyon ng mga Hernandez ay nagmistulang isang impyerno. Si Madam Evelyn at Sir Lance hindi na makabangon sa kanilang kama dahil sa mga misteryosong sugat sa balat na tila may mga uod na gumagalaw sa ilalim nito. Ang kanilang mga anak na sina Elaine at Troy naman hindi rin nakaligtas sa sumpa dahil ang kanilang mga balat ay puno na rin ng malalalim na pantal na naglalabas ng malapot na nana. Ang mga doktor na dumarating, mabilis ding umaalis dahil sa takot kung bakit ang pamilya ay umuubo at naglalabas ng mga itim na buhok. Tanging ang bunsong anak lamang ang nanatiling maayos ang kalagayan dahil siniguro ni Lilia na hindi ito madadamay dahil sa kanyang kawalang malay. Aryan, tulungan mo kami. Tumawag ka ng ibang ospital. Hindi ko na kayang hapdi ng buong katawan ko. Parang sinusunog ang mga bituka ko sa tuwing uubo ko. Ano ba nangyayari sa amin? Bakit walang gamot na tumatalab? Mami, natatakot ako. May mga insekto ako nakikita sa ilalim ng balat ko. Aryan, gawin mo lahat para gumaling kami. Ibibigay namin sa iyong kahit magkanong halaga, Aryan. Iligtas mo lang kami sa parusang ito na hindi namin maintindihan. Maawa ka sa amin, Aryan. Ikaw na lang ang inaasahan namin dito dahil lahat ng iba naming kakilala, iniwanan na kami. Dahan-dahang lumapit si Lilia sa gilid ng kama na mag-asawa. Bit-bit ang isang malamig na ngiti at ang salamin na dati nagtatago sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Tinanggal niya ang kanyang salamin at tinitigan ng diretso ang mga mata ng kanyang mga amo na halos hindi na makahinga sa tindi ng sakit. Wala nang masunuring si Aryan. Ang kaharap na nila ngayon ay ang kapatid ng babaeng binalahura nila at ibinaon sa ilalim ng lupa. Ang takot sa mga mata ni na Evelyn at Lance, lalong tumindi nang makita nila ang puot na nagliliyab sa mga mata ng dalaga. Sa sandaling yun, nagtagpo ang katotohanan at ang kabayaran ng kanilang mga kasalanan, habang ang buong mansyon ay tila niyanig ng isang malakas na ihip ng hangin. Hindi ako si Aryan. Ako si Lilia, ang kapatid ni Gloria na pinatay nyo at binaon nyo sa likod ng bahay na to na parang isang basura. Lilia, paano? Hindi ito maaari. Paano nangyaring nandito ka at pinaglilingkuran mo kami? Ano? Ikaw ba may gawa nito? Itigil mo ito kung ayaw mo mabulok sa kulungan. Huwag niyo akong takutin ng kulungan dahil kayo ang mauunang mabulok doon. Alam ko na ang lahat.
Nahanap ko na ang bangkay ni Ate Gloria sa bakuran nyo. Ang sumpang nararamdaman nyo ngayon, galing sa puot ng pamilya namin. Hanggat hindi kayo umaamin, unti-unti kayong kakainin ng mga uod habang buhay pa kayo. Nanginig sa hilakbot ang mag-asawa nang marinig ang pangalan ni Gloria. Dahil sa labis na sakit at takot na tuluyan na silang isunod sa hukay, wala na silang nagawa kundi ang humagulgol at aminin ang lahat ng kanilang ginawang pang-aabuso. Sa gitna ng kanilang pag-amin, pumasok ang mga otoridad na kanina pa pala tinawagan ni Lilia. Ang karumal-dumal na sikreto ng mga Hernandez tuluyan nang nalantad sa liwanag. Habang ang mga pulis nagsimula ng hukay ng bahagi ng bakuran na itinuro ni Lilia kung nasaan ang mga labi ni Gloria. Patawarin niyo kami. Kami nga nagtago sa kanya. Pero hindi namin sinasadyang mamatay siya. Natakot lang kami na managot. Patawad, Lilia. Itigil niyo na ang sakit na ito. Aamin na kami sa lahat. Huwag niyo lang kaming patayin. Huli na ang lahat para sa inyo. Ang katarungan, hindi nakukuha sa simpleng patawad. Kailangan yung pagbayaran ng karumal-dumal na ginawa niyo sa ate ko. Paano ang mga anak namin? Huwag niyo silang isama sa galit niyo. Maawa kayo sa kanila. Ang batas na ang bahala sa inyo. At ang kapatid ko magiging huling alaala nyo habang nandun kayo sa loob ng selda. Mabilis ang naging takbo ng mga pangyayari matapos ang gabing yun. Ang mag-asawang Hernandez dinala sa presinto, habang ang mga anak nilang sina Elaine, Troy at ang bata ay inilagak sa pangangalaga ng iba nilang kamag-anak. Sa tulong ng ebidensyang nakuha ni Lilia at ang mismong pag-amin ng mag-asawa, naging mabilis ang paglilitis at nahatulan sila ng habang buhay na pagkabilanggo. Si Lola Mirna naman, nang malaman na nakamit na ang hustisya at nailabas na ang mga labi ng kanyang apo, itinigil na ang ritual ng barang. Ang puot sa kanyang puso'y napalitan ng mapait na tuwa, dahil sa wakas, mabibigyan na niya ng disenteng libing ang kanyang pinakamamahal na si Gloria. Apo, tapos na ang lahat. Malaya ka na sa mga taong nagpahirap sa iyo. Maaari ka na ring magpahinga sa piling ng Panginoon. Nay, kahit masakit po, nagtagumpay tayo. Hindi na muling matatabunan ng lupa ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni ate. Sapat na sa akin na makita silang nagbabayad sa batas. Ititigil ko na ang sumpa dahil ang kapayapaan ang higit na mahalaga. Hayaan nating ang Diyos na ang humusga sa kanila ng tuluyan. Tayo ay magsisimulang muli. Bitbit ang alaala ng kabutihan ng iyong ate. Naging emosyonal ang paghahatid sa huling hantungan ni Gloria sa kanilang probinsya. Maraming mga taga-barangay at maging ang mga nakakakilala sa kanya ang nakidalamhati dahil alam nila kung gaano kabuting tao ang dalaga. Sa huli, napatunayan na ang katarungan hindi kailanman natutulog. Gaano man ito kalalim ibaon sa limot ng mga makapangyarihan. Ang kwento ni Gloria nagsilbing paalala sa lahat na ang mga kasambahay hindi lamang mga katulong na pwedeng tratuhin na parang makina o gamit. Sila ay mga tao na may pamilyang naghihintay, may mga pangarap na hinahabol, at may dignidad na dapat irespeto sa kabila ng kanilang antas sa lipunan. Wakas! Shoutout po uli sa mga commenter sa last story natin. Kina Virginia Zamora, Angelina Ignacio from California, Mirna Alfaro from Magalang, Pampanga, Ann Narciso at sa pamilya Narciso,
MJJM Forever, Corfiliera Vlog at sa Family Reproto, Marilor Guevara at sa Nalin Family, Julius Deloro at sa Pamilya Gonzaga, Royo at Deloro sa Patnanungan, Quezon Province, Richard Rivera, Maylene Palines from Manila, Josephine Beroya at sa mga anak na si Joelito, John, Joelyn Tolentino from Rosario, Cavite, Ernesto Esparza, Kimpoy Feliciano, kina J.R. Talya, Jackie Semanya, sina Cherry Mukbangas MR, Amanda Joyce Page from Angeles City, Nida Pangilinan, Emily Sauro, Lakshmi from California, USA, Flor Diles from UAE, Robina Flamiano, Norvia Cabanyero, Jack 20M, Daily Motive, Elizabeth Dunca from California, USA, kina Ronald Bel Sabahado from Imus Cavite, Chris Villanueva at Adrian Bahado, Yasten Love, Virginia Divina from Saudi Arabia, Rosalina Bugayong, Pamela Allen, Noemi Garcia Pabunan from Hong Kong, Raven Tennyson at kay Lola Feli, Ramel Siraspe, Janine Vicente, Christina Peru, Resel Galope, Miss A Stories, Mercy Grace Shotting, Reka Jukoy, Josephine Beroya, Virginia Bele, Zane Axel Ranada, Gia Gigi, Merly 7821, Robina Flamiano, Norhidaya Omar, Kim Bara, Marisa Licoto from Katanawan, Quezon at sa asawa niyang si Ruel Penolio, Jen Esto from Hong Kong, Reyna Ami, Delia Catu at sa asawa niyang si Alex Catu at sa mga anak na sina Michael, Michelle, Arichu at sa mga hipag na sina Neng, Terry Bukol, Ina at Kay Katumili, Ben Abanyo, Mirasol Masuher, Jocelyn Murilla, Arlene Torquisa, Chrisgel Mamado, Bernadette Arcalas, Flor Diles T9M from UAE, Maridin Leonardo from California, USA, Michelle Gimbo, Lisa Takada from Tokyo, Japan, Weng Oracion, Ann Narciso P5N, Chef M at kina Ate Auring, Ate Ne, Minda, Ana, Faye, Leslie at Kuya Dennis at Poging J ng Amira Boxes Handicrafts, Phoebe Ranyada, Jennifer Juan, Albert Balderrama, Vivian Baterbonia, Teresa Balino, Robert Crimen, Lydia Lopez, Estrella Cortez from Canada, Brian at Mila Landicho from Saudi Arabia, Chuchay Kulit, Catherine Pielago at sa nanay niyang si Melenda Agoncillo at sa kapatid na si Charina Pielago from General Luna and Tiaong, Quezon, Miss Maura, Beverly Remeo, Marjorie Martinez from Villasis, Maribel Balabag, Belen Malbas at Beth Mercado. Maraming salamat po at pagpalaing tayong lahat ng poong may kapal.